Dabura Karaba, ang pinakamalakas na warrior sa Simuria mula sa Deskunte tribe. At ito namang si Yuji Itadori ng Jujutsu Kaisen Modulo, ang pinakamalakas na sorcerer naman sa loob ng Earth. Sino nga bang mas malakas sa dalawang ito? In case na maglaban silang dalawa, sinong mananalo at sinong magwawagi? Sa henerasyon na ito ng Jujutsu Kaisen Modulo, it is undeniable. Ang dalawang ito ang pinakamalakas at ang laban sa gitna nilang dalawa ay ang i-consider natin na Battle of the Strongest. Ito ang magiging Gojo versus Sukuna ng henerasyon na to. Pero sino nga bang magwawagi? Itong si Yuji na may napakaraming mga curse technique na lahat ay na-master niya na. Ang kanyang Black Flash at Will at ang kanyang parabang automatic counter sa barrier techniques o itong si Dabura. Ang napakabilis niyang adaptability, ang napakabilis niyang learning, growth, development at ang napakadaya niya na curse technique na ang light. Ang mga Simurians ay naturally mas malalakas ang body composition kumpara sa mga normal na mga humans. Tulad ng nakita natin before, nang atakihin ni Oski itong si Yuji, napansin niya agad na medyo durable ang katawan nito. Rason nga guys kung bakit binalagbag niya ito dahil alam niya na hindi ito mamamatay agad sa ganong atake. At maging sa mga Simurians na yon, meron silang kinoconsider na pinakamalakas, ang strongest warrior sa Simuria. Ang kanilang Gojo Satoru, walang iba kung hindi, itong si Dabura Karaba. To the point na nakita nga natin guys sa final chapter, binanggit at ikinumpara siya kay Gojo. Pero ang pinakapunto dito ay ang napakadaya niyang combat abilities. Nakita natin guys, nang labanan niya itong si Mahoraga, napakadaya talaga nitong si Dabura. The only reason kung bakit tumagal ang laban is that hindi alam nitong si Dabura. Hindi siya aware na dapat niyang i-one hit, one kill itong si Mahoraga para mapatay ito. Rason kung bakit napakarami ng ginawang atake ni Dabura, tumagal ng tumagal, nag-backfire ang ginawa niyang barrage of attacks. Naka-adapt si Mahoraga at nagawa siya nitong baliktarin. Pero hindi naman lahat ng individuals, lahat ng sorcerers sa loob ng Earth ay kasing durable at may level ng regeneration nitong si Mahoraga. Which means, kung ikukumpara natin at kung i-inflict natin ang mga atake na ginawa nitong si Dabura kay Mahoraga sa isang normal na sorcerer, immediately, patay yun agad. The only reason kung bakit nagmukhang ineffective at walang kwenta ang mga atake nitong si Dabura kay Mahoraga is that si Mahoraga ang katapat niya, ang strongest tester. At alam nyo naman guys, maging ang 15 fingers Sukuna medyo natagalan bago talunin si Mahoraga. Not until ma-realize niya na kailangan niya itong i-one hit one kill. Now, it was not specified in the chapters at sa context ng JJK modulo kung ang mga light attacks, ang light beams nitong si Dabura ay in the speed of light din, pero I think dapat natin yung i-accept at dapat natin yung i-assume. Dahil nakita naman natin guys, nang labanan nga niya si Yakumaru, hindi nila alam kung anong nangyari. Maging itong si Usami, hindi niya alam kung bakit naputol ang braso ni Yakumaru. Na immediately in the next chapter, na-realize natin na yun ay dahil sa kaya niyang gumalaw at sub-light speed. Meaning ang kanyang mga atake na walang limit, wala namang katawan, hindi malilimitahan nun. Na kaya talagang mag-travel at light speed ng kanyang light attacks. Na dito pa lang guys, kung titingnan natin, kung hindi magagawang gumalaw nitong si Yuji sa light speed or sub-light speed, mahihirapan siyang i-handle si Dabura. Dahil ang rason lang naman kung bakit nahirapan si Dabura kay Mahoraga is that nagawa nitong makapag-adapt sa kanyang curse technique kaya hindi na tumatalab ang mga atake nitong si Dabura. Pero tulad ng binanggit ko kanina, kung hindi kasing lakas ng adaptability, kung hindi kasing durable nitong si Mahoraga ang kalaban ni Dabura, instant kill yun palagi guys. Kaya nga itong si Dabura ay hindi alam kung paano makipaglaban dahil kahit kailan daw, every time na makikipaglaban siya, natatalo at napapatay niya agad ang kanyang kalaban nang hindi pa siya nagpapainit. Kaya nga nang makalaban ni Dabura si Mahoraga at nabugbog siya, doon ang first time na makatanggap siya ng damage. Kaya doon siya pinangilabutan at doon din awaken ang warrior spirit sa loob niya. Since napaka-essential ng light speed movement and light speed attacks nitong si Dabura, question, magagawa bang sumabay ni Yuji sa ganon klaseng speed? Dahil nabanggit nga mismo sa kwento ng JJK modulo,
ito ang pinakaunang individual na na-reach ang gantong speed. Which means, maging sa main series guys, never naka-reach ng light speed itong si Gojo at si Sukuna. Dahil na rin sa napakabilis nga ng movement speed nitong si Dabura na halos malapitan niya ng light speed, dahil nga nabanggit and na-confirm na sub-light speed ang kanyang movement speed, nakakapag-create na siya ng parabang miniature nuclear explosion sa simpleng mga atake niya. Tulad na lamang ng pagsipa niya kay Mahoraga, nakapag-create siya ng parabang explosion ng fuga. Again, the only reason kung bakit nakasurvive dito si Mahoraga is that si Mahoraga nga ang kalaban niya at nakapag-adapt na ito sa kanyang curse technique. Kung hindi dahil sa adaptation na ito, for sure, pugnaw na dun si Mahoraga guys. Imposibleng makasurvive siya dun. Now I think ang explosion naman na yon ay hindi sapat para patayin si Yuji Itadori. But again, magagawa bang sabayan nitong si Yuji ang movement speed ni Dabura once na mag-enter na siya ng sub-light speed? Pero ngayon pag-usapan naman natin si Yuji. Sabihin na natin na oo, hindi ganun kabilis ang kanyang movement speed, na actually guys, pwede ngang i-assume natin na baka ganun na din ang movement speed ni Yuji. Noon, hindi pa siya ganito kalakas, hindi pa siya nag-undergo ng years and years of training, napakabilis na ng movement speed ni Yuji. Pero at sub-light speed, I think yun na exclusive lang dito kay Dabura. Kaya nga binanggit at binigyang diin pa yon ng narrator. Pero kahit na ganun guys, hindi porke hindi magagawang sabayan ni Yuji ang bilis nitong si Dabura ay hindi niya na ito magagawang tapatan. First of all, nakita natin guys kung gaano kalakas ang mga normal and basic na atake nitong si Yuji tulad na lamang ng cleave. Oo, sobrang bilis nga nitong si Dabura, pero paano kung sabihin natin na ang isang designated area, isang lugar kung saan ine-expect at pine-predict ni Yuji na dadaan o pupunta itong si Dabura ay gamitan at ispaman niya ng napakaraming slashes. Kahit mabilis si Dabura, kung ang buong area, ang buong battleground ay wawasakin ni Yuji, wala siyang tatakbuhan. Also, considering kung gaano nakatindi ang mastery nitong si Yuji sa kanyang blood manipulation, sa kanyang piercing blood, for sure magagawa niya itong gamitin flexibly. Pwede niya itong gamitin para i-trace itong si Dabura o mismong lagyan siya ng parabang tali para kahit saan ito mapunta ay malolocate niya ito. At alam naman natin guys na ang pinakasimpleng atake, ang pinaka-basic na attack mula dito kay Yuji, isang atake lang at tumama mula dito kay Yuji, siguradong magiging fatal na para sa kahit na sino, maging dito kay Dabura. Isipin nyo na lang guys, napaka-OP na ng kanyang curse technique, ang shrine techniques, ang kanyang blood manipulation, ang kanyang black flash at will, meron pa siyang soul damaging attacks. Which means, pag tinamaan ka lang ng isang atake, pwedeng ikamatay mo na yun agad. Reversed curse technique, pareho silang marunong gumamit nun. Na nakita naman natin sa laban pa lang dito kay Mahoraga guys, natutunan yun ni Dabura sa pamamagitan lamang ng thoughts nang walang kahit na anong masinsin na pag-aaral. Pero hindi na yun importante kung maglalaban si Yuji at si Dabura guys. For sure, wala nang space, wala nang kahit na anong moment na may bibigay sa isa't isa para mag-heal pa ng kanilang injuries. Isang simpleng pagkakamali, isang simpleng atake ay pwede nang mag-decide ng battle. Kaya hindi dapat natin yun i-consider sa laban na ito. But in terms of mastery guys, kung natatandaan nyo, 2 months pa lang natutunan na nitong si Yuji na gumamit ng reverse curse technique bago labanan si Sukuna. What more pa kaya ngayon? 69 years na ang nagdaan guys. For sure, baka almost instantaneously kaya niya nang mag-regenerate ng kanyang naputol na braso or parte ng katawan. Kaya ngayon ay mag-proceed tayo sa peak ng Jujutsu Sorcery. At yun na yung kanilang domain expansion. Nakita natin guys, natutunan din nga nitong si Dabura na gumamit ng domain expansion after niyang matutunan na gumamit ng reverse curse technique. Oo, na-witness din natin guys na gumamit ng curse technique reversal itong si Dabura sa pamamagitan ng pag-create ng darkness or ng black hole na kabaliktara ng kanyang light curse technique. Pero hindi naman natin nakita kung ano talagang epekto nun. I think isa lang yon sa mga naging hakbang and stepping stone nitong si Dabura para mailatag ang kanyang domain expansion. Now actually guys, wala tayong kahit na anong ideya sa domain expansion ng dalawang ito. Nakita lang natin na gamitin nila yon pero walang epekto. Especially si Yuji, alam natin ang epekto na soul damaging dismantle ang sure hit effect nun, pero hindi nga natin man lang alam kung anong pangalan ng kanyang barrier technique.
But one thing is for sure, walang kahit na sino sa loob ng verse ang deserving na gamitan ni Yuji ng kanyang domain expansion. Maging itong si Mahito, alam natin kung gaano kadelikado, gaano ka-fatal ang sure hit effect ng domain expansion niya, binasikan siya ni Yuji. As if may automated response ang kanyang slashes para patayin ang kung sino man nagagamit ng domain expansion sa presensya niya. Now ito guys, honest opinion ko lang ito and I think kahit papano magme-make sense naman ito. Pero kung gagamit ng domain expansion itong si Dabura sa presensya ni Yuji, mas magiging delikado pa yun para sa kanya. Mas magiging effective nga kung pagtatatagtadin niya ng mga light attacks ng light speed movement na fina-follow upan niya ng mga atake na nakakapag-create ng parabang nuclear explosion sa sobrang bilis. Dahil kahit papano, yun ang nagsisilbing edge, ang only edge niya kontra dito kay Yuji. Dahil in terms of skills, in terms of other attributes, other factors, I think hindi talaga siya lalamang kay Yuji guys. Dahil kung gagamit siya ng domain expansion, hindi siya makakaiwas. Nakatayo lang siya, stationary sa kanyang possession at sasaluhin niya ang nangyaring slash na sinalo dati ni Mahito. Mangyayari yun sa kanya and once na hindi siya makakagalaw sa light speed movement, hindi niya yun may iwasan. Kakainin niya ang lahat ng slashes na yon. Not to mention guys, kung magkakaroon ng clash sa gitna ng dalawang ito, sigurado ako na alam nyo kung sinong mananalo. Alam ito ng lahat ng Jujutsu Kaisen fans, sa mangyayaring clash of domains, meron lamang isang rule. Kung pareho itong may closed barrier domain, ang mas refined, mas mastered na barrier technique ang mangingibabaw. Magkakaroon lamang ng diferensya kung may ibang factors tulad na lamang ni Sukuna na may barrierless domain. At sa tingin nyo ba guys, itong si Dabura na katututo pa lamang ng domain expansion ay may mas refined na barrier technique kumpara dito kay Yuji na may 69 years na na-training. And honestly at this point, kung ina-assume natin na may automatic anti-barrier slashes na itong si Yuji tulad ng ginawa niya kay Mahito, hindi na ako magtataka kung ginaya din niya ang binding vow ni Sukuna na ang pagkakaroon ng barrierless domain para mas palawakin pa ang range at ang effectiveness nito. Now given this information, given these ideas, sino sa tingin nyo ang mananalo sa dalawa? At kung may iba pa kayong naiisip, may iba kayong opinion, ilagay nyo lang yan sa comment section below guys para mas mapag-usapan pa nating lahat. Also, do not worry dahil magpapatuloy pa rin ang ating Jujutsu Kaisen videos kahit natapos na ito dahil possibly magkakaroon pa rin naman ng sequel guys. Considering na napakatindi ng open ending na iniwan nitong si Gege Akutami. Napakarami ng iniwan niya ng mga unfulfilled infos na magiging possible lang na ma-fulfill niya muli kung ipagpapatuloy niya ang kwento. Para ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo na ang bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.